Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another politika topics naman tayo. So usapang politika na naman tayo. So ang bidyong to ay mula kay The News Board. So yun, meron itong pamagat na kakapasok lang tinamaan na PBBM umaksyon matapos Duterte pahiya sa nangyari. Dado Marcoleta Robin. So ano kaya nakapaloob sa bidyong to, men? So yan yung alamin natin ngayon. So again, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang tinamaan na PBBM umaksyon matapos Duterte pahiya sa nangyari. Dado Marcoleta Robin. So what is that? So again, The News Board, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Ambisyosong mga Duterte, pahiya at 3 itlog sa kamera, naduwag at Robin Padilla, 3 itlog. Akala ko 1 itlog lang sa kamera. Tanga, matapos magpasalamat ang pamilya Duterte sa INC para pagtakpan ang kabulastugan ng mga Duterte tulad na lamang ng isang ambisyosong mga Duterte. Gumawa na. Diba? Medyo nakakainis yung diba na parang peace rally, pero parang nararamdaman mo na may isang mas nakikinabang. You know, pagkalaki-laking komite. Sino yung dinurog? Bakit yung paraan ninyo? Doon pa lang sa paraan para lang matawag masampi ng Vice President. Mali na illegal na Halimbawa, natuloy yung impeachment. Kakalkalin ko yun ngayon, pinag-usapan natin, paano yung pamamaraan ng Quadcom? Ipagtatanggol ko yung kliyente ko kahit sa tayo makarating. Paano yung pamamaraan ng Quadcom? Di ba naghahalongkat or nag-iipon ng ebidensya yung Quadcom? Kaya nga iniiyakan nyo kasi lahat, pabigat ng pabigat yung mga nakikita nila Doon pa lang sa pagtatanong mo, objectin na kita. Pag mayroong basis yung aking objection. Kaya naman buwelta ng isang Marcos supporter, sinoplak itong ambisyosong mga Duterte. Hindi ba kaya may recommendation na nga na imbestigahan ng NBI? O hindi ba kaya nga meron ng investigation na nagaganap ngayon sa DOJ? Special Investigation Group para sa Crimes Against Humanity na kaso na ihahabla kay Digong. Resulta yun ng Quadcom My goodness naman, Kong Marcoleta. Ako talaga naniniwala na ako kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, basta kapag DDS ka, isusuko mo talaga ang common sense, logic at moral mo. Yun, nabisto, natumbok mo. Ganun talaga, Like, ako, admitted talaga ako na dati, yung sobrang loyal DDS pa talaga natin, magbubulag-bulagan tayo Tapos I think rin, dahil yan sa, finifeed ng mga alipores nila, or like for example, yung mga vloggers nila. Kasi ako dati, halimbawa yung sa confidential funds, na parang, confidential funds, 125 million. Tapos sinabi ng vlogger ng DDS na confidential funds nga, di ba? Paano ipapaalam sa inyo? Confidential funds nga. So ako din, parang, confidential funds. Bakit pa nila halongkatin confidential funds nga? Pero syempre, ngayon na medyo bukas na yung pag-iisip natin. Kung iisipin natin mabuti. O syempre, may problema dyan Di ba? 11 days mong nawala yung pera Tapos, yung tawag dyan, yung pangalan pa na samkay nag-ano dyan is Mary Grace Piatos. Sino yung Piatos na yan? Chichirya yan Parang nung time na ginawa nyo yan, kumakain kayo ng Piatos sige, ilagay mo na lang. Sino bang ilalagay natin apelyido dito, ma'am? Piatos na lang, kumakain ka ng Piatos Baka ganyan yung nangyari ba na parang pinaglalaruan lang. Diyos ko. Ngayon biglang Unity? Bakit? Kasi mai-impeach siya si Sara. Ngayon Unity, bakit? Kasi mahuhuli na sa ICC si Digong. Tigas sa mga mukha nyo. Accountability muna bago Unity. Ang nangyayari, ganito. Yung pamilya ni Digong gustong makabalik sa kapangyarihan. Bakit? Ang dami... Agree ako doon. Accountability muna bago yung peace, unity. Accountability talaga, Kasi need mo maging accountable Ginagawa-gawa mo yan tapos bigla kang kakapit ngayon sa unity. Anong pinagkaiba dyan? So, anong pinagkaiba niyan doon sa peace rally nyo? Ay prayer rally nyo. Gamit-gamit pa ng prayer rally, prayer, tapos ang ginagawa naman, puro naman pambabatikos. Pwede ka bang mag-pray ng mambatikos ka, anak ng tokwa nilang atraso confidential funds, corruption issue ng Parmali, war on drugs, ang dami nilang atraso, kaya gusto nilang protektahan ang kanilang sarili. They want to insulate themselves from the issues that they created. The only way they can do that is if they come back and take the reins of power in the Philippines again. Ayoko na, yun lang. At dahil
Anyways, courtesy din pala kay Coach Jared, ano. So, sa kanya yung boses na yon, tinig niya yun. Dahil nga sa ginawang rally ng INC, abay biglang kumambyo at naduwag di umano ang ilang kongresista na biglang tahimik sa usapin ng impeachment. Kaya naman heto at binira ni attorney. Unang-una nakakadismaya itong mga kongresista Yun. na. Sabi ni Benny Abante, napanood ko yung interview kanina, mukhang hindi nauusad ng impeachment. Galing kay Benny Abante ng Quadcom, sasabihin niya, mukhang hindi nauusad ng impeachment. Ano ba yan? Nako. Nakakadismaya, ano? Alam nyo, itong sila Benny Abante, sila Dan Fernandez, sila Joel Joa, may survey lang na lumabas na ang layo daw ng agwat ng laban. Naniwala sila na matatalo na sila dahil lalo na pag hindi sila inendorso ng iglesia. Parang ano natakot eh. Pag di nila tinuloy ang impeachment, sa totoo Yun lang. Yun lang din yung sad part doon. 'Di ba? Ay, nako. My God. lang, lalong lalakas ang loob ng mga DDS na yan. Ang kampo ni Duterte, mamamayagpag yan. Lalong magiging arugante yan. Hindi ba nila naiisip yan? At kapag hindi nila inimpeach si Sara, lalong lalong mamamayagpag yung mga yan. Nadidismaya tayo kasi nung una, palaban ang mga kongresista. Ano na ngayon ang nangyayari? Nasaan na yung pagiging palaban nila? Naungkat nila ang mga garapalang panglulustay ng pondo ng bayan sa mga opisinang hawak ni Sara. Ngayon, anong nangyari? Nakakalungkot itong mga kongresista. Tatakbo ba to ulit, men? Kasi yun nga, 'di ba, ang atake kasi sa kabila, men. Wag natin tong iboto, wag natin tong iboto. So parang ano kasi, pangit yung gano'n na parang nakabase ka lang sa, uy, mukhang tagilid na tayo dito sa taong bayan, ha? Mukhang lumakas yung kabila. So parang binibitawan mo na lang yung sinimulan mo. Dahil lang parang ewan ko. Ito. Alam nyo, kinakasuhan nyo si Sara ng betrayal of public trust. Kayo rin, kakasuhan din kayo ng betrayal of public trust. Sa totoo lang, wala namang kapitiwala sa inyo ang mamayang Pilipino, mga magnanakaw din kayo. Itong mga kongresistang ito, mga crocodile. Sinabihan lang kayo na baka hindi na kayo i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Natakot na kayo. Nagrally lang yung Iglesia, natakot na kayo. Wala. Mga duwag kayo, sabi ni Apo Yun lang. Yun lang. Roy. Pero wag pa rin tayong mawala ng pag-asa. Ipakita natin ang pwersa natin, ipaabot natin ang tinig natin. Sa totoo lang, malinaw naman 41% ng mamamayang Pilipino, na 41%, pabor na i-impeach si Sara. Bakit nagpapapressure sila sa iglesia? Bakit natatakot sila sa iglesia? Sa laban na ito, unahin muna nating durugin ng mga Duterte. Duterte ang focus ng laban natin sa ngayon. Basta ang bunyog, kasi ang stand ng bunyog, sino man na lumalaban para ma-impeach si Sara, kaisa tayo. At dahil nga sa sunod-sunod na So yun pala yung bunyog. Kaya pala parati kong naririnig yung word na bunyog eh. gayabang ng mga alipores ni Duterte na naduwag na ang Pangulo at Kamara dahil sa ginawang INC rally kaya wala ng impeachment. Abay heto, nagkaroon ng salo-salo ang Pangulo at mga senador kung saan tinitignan ng Pangulo ang loyalty ng bawat senador kung papanig ba sila sa impeachment ni Inday. At lalo namang umiyak ang mga maka-Duterte nang makita na dumalo si Robin Padilla at wala naman doon si Bato. Nako, bakit ba dumalo si Senator Robin Padilla, men? Dami pala nila. Pero okay lang naman yan, men, kasi syempre yung mga politiko naman, hindi naman natin mawawala sa isip natin na yung karamihan dyan, or I don't know, karamihan ba, is mga balimbing. Kaya nga dati parang si Senator Bato, mangyak-ngyak siya, sabi niya, Mr. President, ano yung masasabi mo na dati yung mga taong to nakasuporta sa'yo dati tapos ngayon hindi na. Hindi na bago sa inyo yan. Normal na sa mga politiko yan yung mga balimbing, mga walang Diyos ko. Mabibilang na lang siguro yung mga politiko talaga na walang, may paninindigan talaga. At bongo. Kaya naman, abot impyerno ang batikos kay Bigote na pinagmukhang tanga at sinabihang pang traidor ng mga alipores ni Duterte. Pero dahil ganyan din sila, men. Di din nila iniisip ba na, yun nga, siguro for survival or siguro for respect na lang din, di ba? Bigla nilang itatakwil agad. Alam nyo naman kung gaano kaloyal si Robin sa inyo. Tapos kapag may ginawa lang siyang ganyan, bigla kayong galit agad sa kanya na itatakwil ka namin. Tapos kapag next naman na mga issue, ano naman si Robin na bakit mo inaano yung halimbawa, sasabihin niya, hindi ako tutol sa impeachment, bigla na naman kayong idol. Itong mga supporter din nila, mga wala ding paninindigan, yung mga balimbing din. nga sa pagiging double standard ni Bigote, lalo na ang kanyang panig sa impeachment. Kahit pa, una nang sinabi ni Senator Cheese na huwag magkomento ang mga senador patungkol sa impeachment, abay hindi mapigilan ang maaksyong bunganga ni Robin. Kaya naman, heto, binusalan ng isang Makamarcos. Mag-oath yan sila under oath. Tapos manunumpa sila na magiging patas yung didinigin na impeachment. Paano yan? Courtesy din kay Alicia Comments at kay Attorney Enzo kanina. Meron ka ng judgment, meron ka ng biases. Hindi tama yun. Pero kahit pa sabihin na natin na number games yan, hindi pa rin tama yung kilos mo, yung kinikilos mo, na ngayon pa lang, meron ka ng judgment. Giging court of impeachment kayo dyan. Kayo yung korte. Mga minamahal, this is not the first time. Naalala ninyo yung ginawa niya kay Kibuloy. So ang daming ginawa ni Robin Padilla. Ewan ko ba ba't nananalo yung mga ganitong klaseng kupal ng mga tao. Sige, dagdagan nyo pa ng anak Kupal. ni Robin Padilla. Iboto nyo si Ipe ng tanging niya lang, pulisiya niya lang, peace and
Diyos ko, wag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Ewan ko na lang kapag ka talaga, bigyan ko kayo ng kapag ka talaga ito, mananalo to. Grabe, sobrang baba lang talaga ng men. Sobrang baba lang tumingin ng Pilipino na maglagay ng politiko sa sa pwesto. Anak ng teteng artista, hindi na nadala, di ba? Grabe na lang talaga. Si Willie, ewan ko kung yon, baka makalusot yon. Di natin alam kasi syempre dati yung mga programa niya, di ba, na parang makakatulong sa mga mahirap. Pero itong ganito, napapasok lang dito na, Diyos ko, baka maging Robin Padilla lang din to. Which is, parang napipictured na din natin yan. Ano bang kababagsakan yan? Order. Tapos hindi niya pa alam kung paano i-implement. Naku naman, Robin Padilla. Naku, ang utak talaga. Ikaw yung literal na sabaw na walang laman. Kailan pa yan sinabi sa inyo? Nung nag-uumpisa pa lang yan yung usapin ng impeachment. Sinabi na ni Senate President Chis Escudero na manahimik kayo, kayong mga senador, para hindi kayo makitaan na bias. Kasi nga, kayo yung magiging judge. Tapos ikaw, lahat na lang ng interview mo patungkol sa impeachment, pinagmamalaki mo pa na ayaw mo sa impeachment. Putik na yan. Sana hindi ka na nagsenador? Bobo ka ba? Nagtatanong lang po kami bobo ka ba? Dapat hindi ka na nagsenador. Agree ako doon. Senador ka Hindi ka naman senador ng mga Duterte. Senador ka ng Pilipinas. Hello. Kahit ano naman lang din, kahit konting hiya naman lang din sa mga bumoto sa'yo na itinakwil ka na. Diba? Grabing biases yun. Kung ang pinoproteksyonan mo lang naman ay ang mga Duterte, dapat nga ang pinoproteksyonan mo yung interest ng kababayan mo, kami. Pero hindi, kakainit ng ulo to. Ayaan nyo na yan, bugok naman yan, wala namang bilang yan talaga So yun po, muna po tayo sa usapin doon sa galit na galit. Sabi ni Attorney Enzo, itong mga ilang kongresista, nakakapikon, nakakalungkot, sipin nyo, lahat tayo sinubaybayan yung Quadcom at ibinigay na natin yung tiwala natin sa mga ibang kongresista, no? Pero eto nga, natakot yung ibang kongresista tulad ni Atras Abante at ni Ingleserong Tan Fernandez at itong si Chua na naduwag. Well, hindi ko naman masisisi kung yun ang nila, stand nila ngayon kasi nga, tumatakbo sila at malaking bagay yung INC, baka hindi sila iboto. At eto, syempre, doon pala sila nadali sa INC. So what if may plot yan, no? Or may plot twist? Kaya, yun, parang naging successful patuloy sila. Pero pangit yung gano'n na parang, sinimulan mo tapos hindi mo tatapusin. Kawawa naman yung mga naiiwang, di ba, nakasubaybay. Anak ng teteng. Isa sila sa mga naduwag dito sa rally. Tandaan po natin na hindi naman po lahat ng pumunta sa rally na yan talagang maka-Duterte. Pero itong mga kongresista na to, masasabi na natin po na naduwag. At ito, yung mga kongresista na walang paninindigan kung sa kanila mismo nanggagaling na malabo na ang impeachment. Sa bunganga pa nila manggagaling. Well, ako po talaga mga kababayan, naniniwala ako na after election, magkakaroon na talaga ng progreso patungkol dito sa impeachment. Pansinin nyo pong mabuti Ngayon, nagkaroon po ng rally patungkol dito sa INC. Nang sinasabi ay rally para sa kapayapaan. Sinuportahan po yan ng Pangulo natin sa paniniwala na ito ay para sa kapayapaan. Pero I know for sure, maraming kababayan natin dito na bukas na yung pag-iisip na from the start pa lang, hindi na kayo naniniwala na yung ginawa nilang peace rally is for peace talaga yon. Diba? Kita ng Pangulo. Aba, tinatarantado tayo. Eto, pinangunahan ni Marcoleta, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi, binatikos ang Kamara at ang gobyerno ng Pangulo. Imbis na naging peace rally, abay, naging kampanya pa ni Marcoleta. Itong rally ng INC. Kaya naman, mga kababayan, nung kumalat na sinasabing umatras si Pangulong Marcos dahil nga yung bagong pronouncement niya ngayon, ay nananatili na waste of time yung impeachment. Pero hindi po, yun po yung press release dyan para po yan sa mga bobong DDS, no? Pinagbibigyan na po kayo pero anong tingnan nyo, anong nangyari? Nagpatawag ng dinner itong pamilya Marcos sa mga senador. Tapos yun nga, kahit sabihin naman natin na ayaw ni PBBM sa impeachment, of course hindi paniniwalaan niya ng mga DDS, So anong silbi? Magbigay man ng opinion or hindi? Wala, may masasabi pa rin naman. Diba? Tingin nyo po ba, simpleng dinner lang yon? Siyempre po, usapang politika yan. Usapang impeachment yan. Kahit nandun pa si Robin Padilla. Wala naman pong bilang yan Wala pong binibilang pa rin nila ng mga Duterte yan. Kahit hindi nila makuha yan. Ang importante po, mas madami po na senador yung makuha ng mga Marcos na papanig sa impeachment. Again, mga kababa. What if, pumunta si Senator Robin dun kasi gusto niya siya yung representative ng kabila. Tapos parang nagiging siya ba? Parang spy kumbaga. Na ito pala yung plano ng kabila. Diba? Pero yun nga, parang, parang
no use lang din naman ano. Ayan, wag po tayong padadala sa mga binabanggit o mga propaganda ng mga DDS, no? Sa mga alipores ng mga Duterte na naduwag na daw yung Pangulo. Ayan po ayan po yung magiging naratibo po nila. Pansinin niyo po ito. Ngayong nagdeklara itong si Inday Sara, okay? Sasabihin niya na talagang gustong pabagsakin ang mga Duterte dahil natatakot sila sa lakas ng mga Duterte, lalo na itong si Inday Sara. Kasi nga tatakbo sa pagkapangulo. Gusto na Actually, dati yun na natatakot sa lakas ng Duterte, pero ngayon parang medyo nauga na nga, di ba? Hindi pala. It's just sad lang din kasi yung sa Quadcom parang lumaylay na. Diyos ko, day. Tuloy. na baliin itong mga Duterte para pumasok itong si Martin Romualdez bilang Pangulo. Yan ang magiging naratibo ngayon nila. Kaya po maaga na nagdeklara itong si BP Sara. Yan po yung magiging narrative ng mga yan. Kaya nga po sa mga nagsasabi na naduwag ang Pangulo, hindi po kalkulado lahat yan. Magtiwala po kayo sa Pangulo natin. Sino ba naman? Isang Pangulo? Tapos sasabihan ka ng papatayin yung pamilya mo, yung asawa mo, yung pinsan mo, yung tatay mo na nasa libingan, huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea. Ikaw ba ganun lang yon? Yung ugali ni Pangulong Marcos, wag nating itulad sa mga Duterte. Well, agree tayo doon kasi kitang-kita naman talaga natin men nasa grabe ng issue na binabato ng mga Duterte men. Maano mo talaga kung gaano ka klase yung Marcos men. Yung isang Marcos na humandle ng mga ganitong sitwasyon. Sobrang layo talaga men. Sila na yung sa mga Duterte, sila na yung mga nalagay sa super aggressive side. 'Di ba? Sila yung nakarinig ng ganun, abay gera na kung yung mga yan. Pero ito, mahinahon, kalmado po yung galaw. Pero may resulta na mangyayari. At syempre po, yung pinakamatinding rason bakit kailangan ma-impeach ni Inday Sara, hindi lamang dahil binastos niya ang Pangulo, hindi lamang binabalakura niya ang gobyerno, kundi yung harap-harapan at garapalang pagnanakaw, paglulustay sa pera ng taong bayan na hindi niya man lang kayang maipaliwanag. Ayon na mismo sa Quadcom. Yun lang. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the news sport, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, Attorney Enzo, Coach Jared, Mima Alicia, subscribe nyo rin yun kasi, may mga tinigs din sila dito, at yun, may mga opinions din sila. So, malinaw. Medyo nakakatawa yung part na yun na pumunta si Senator Robin doon. I don't know lang din if yun ang out of respect or baka medyo may pagkabig na nangyari or may pagkalilipat na ba siya or may mga na-realize ba siya, something like that. Di natin alam. Pero I think may high possibility na baka lang yun, nakikinig lang, something like that siguro. Or kayo na lang bahalang humusga kung ano ba talaga yung rason kung bakit nandun si Senator Robin. It's just, ito lang talaga mga supporters nila, medyo nakakadismaya kung iisipin. Diba? Like, man, konting kipot lang, konting segue lang, titirahin agad. Man, what if itong mga DD supporter ba? What if para sa inyo pala yun? What if nakikinig pala si Senator Robin dun para alam nila kung ano yung plano ng kabila. Tapos bigla yung hinuhusgahan, ay Robin, traitor ka, wala kang Robin, wala kang Diba? Sobrang grabe naman kayo, napaka-judgmental. Diba? Parang ang gusto nyo lang talaga, papabor talaga sa inyo. Kapag hindi papabor, bigyan ko kayo ng example ha. What if time will come si Inday Sara magdi-disagree na siya sa tatay niya? What if lang naman to? I know naman malabo yung mangyari. Itatakwil nyo agad si Sara? Si BP Sara, sasabihin nyo wala kang kwentang anak. Magagawa nyo kaya yan? Or mananatili kayong loyal sa dalawang Dutertes? Di ba? Kasi nangyari din yan sa nangyari din yan sa mga Marcoses ngayon na parang syempre sa mga loyalist part medyo mahirap sa kanila na suportahan nila si BBM. At the same time, susuportahan din nila si Amy Marcos na nasa kabila yung yung mindset. Well, meron din namang talagang iba na na nagawa na yun na paghiwalayan talaga ang dalawang Marcos. Like, bahala ka dyan, Amy, sa buhay mo. Basta ako dito, ako matitira ako kay BBM. Something like that. Pero meron ding iba dyan na pagkangalan ng dalawang Marcos, nag-stick sila. Pero I think konti lang kasi I know for sure. Kayo ba guys, comment nga kayo sa baba kung since Maka Marcos kayo is
wala kayong masamang tinapay kay Senator Amy Marcos sa mga pinaggagawa niya sa kapatid niya. Comment nga kayo sa baba para malaman din namin Kasi para sa akin medyo medyo na iisipin natin ba sa kabila na grabe sila kung makapanghusga agad na konti lang, like hindi pa nga nila alam kung ano talaga yung plano ni Robin Padilla. Bigla nilang inaatake, men. Alam naman siguro nila kung gaano kalaki yung nagawa ni Robin Padilla sa kanila, di ba? Nagawang ingay or nagawang mga pag-aano dyan sa Senado. Like for example, yung Kibuloy Times. Sobrang bilib na bilib sila. Sabi ni Robin doon na, ikaw witness, kung talagang ka talaga, magpakita ka ng mukha. Biglang gaganon. Tama ka, Robin. Ganyan talaga. Sinuportahan nyo dati si Kibuloy, di ba? Tapos nang sinabi ni Robin, mabait si Kibuloy. Nung election kami, yung helicopter niya, pinapagamit niya. Walang bayad yun. Something like that. So, doon palang lumilitaw na yung pagkabayad. Sobrang saya nyo doon. Di ba? Sobrang saya ng mga DDS doon kasi, pinakitaan ka pa naman ng grabing, di ba? Grabing pagtatanggol kahit my God, harap-harapan na yung mga cases ni Kibuloy. Wala pa rin. Pagtatanggol pa rin si Kibuloy. Yung time sa KOJC, ganun pa rin na nakikinig sa tao ko Parang as if naman na hindi napapansin ng mga Pilipino nag-iisip talaga na meron ka talagang biases. 'Di ba? Nakakainis nga senador ka tapos may biases ka. Hiyang-hiya naman yung mga Pilipino na bumuto sa iyo na hindi na DDS ngayon, 'di ba? My God. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment on below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the news board, Filipinoids. Like, comment, share, subscribe. Filipinoids is